Good morning mga kaibigan, happy weekend. Tingnan muna natin ang ating latest garden, latest terraces in town. Tingnan natin ang setup ngayong weekend. Kung makikita natin mga kaibigan, marami na tayong vacant dahil sa ating selective harvest. So kailangan nating punan ang mga bakante na yan para sunod-sunod yung harvest natin. May harvest, mayroon namang itatanim. Right, so bago tayo mag-umpisa sa ating gawain ngayon weekend, ikot muna tayo. Okay, kung bago lang kayo sa aking channel, Litos Terraces in Town, please don't forget to subscribe, like, and share. At sa mga malapit lang dito, you can visit our garden. Kung gusto nyong magtanong tungkol sa hows and whys of Litos Gardening. Ayan, itutur ko muna kayo bago natin umpisahan ang ating gawain na naka-assign ngayong weekend. May mga weekend tayo. Marami-rami na rin yan. Ito, mayroon tayong harvest dito. Galing yan doon sa mga naging vacant na mga pipes. Ito naman ang ating punlaan. Ito yung nursery. Ito naman, ito yung ililipat natin, pampalit natin doon sa mga vacant. Yan. Itong isang tray na ito. Bawat tray na ganyan ay naglalaman ng 125 heads of lettuce. So, para mapunan ang ating mga bakanting pipes mula sa pinagharbisan, ay bubutasan muna natin ang ating mga inihandang disposable cups. Ang cups na ito ito yung ginagamit sa ating magtataho. Ito ay number 6. So wala na kaming ibang ginamit na size na cups. Ito na lang number 6. Although yung tubo natin, yung mga pipes natin, yung PVC pipes natin ay tatlong sizes. Mayroon tayong number 2, number 3 at number 4. Pero yung cups natin ay isa na lang ang size. Kumbaga universal size ito sa kanilang tatlo. Kasya naman. Kaya lang itong number 6 ay nababaon doon sa number 4. Doon sa ilalim. Matagal makalabas yung litos. Pero ang number 2 na pipes at number 3 tamang-tama lang sa number 6 na disposable cups. So yan mga kaibigan ang pamaraan ng pagbutas ng cups. Bali, 3 sa ilalim, 3 din sa gilid na pahaba. Yung sa ilalim, sa may bottom side ay yan, tusok lang, circle. Ang sa gilid naman ay pahaba. So, mula sa bottom side hanggang sa upper side, mag-iwan ka ng 1 cm both sides. So, bali yung sa gitna yung butasan. Yung ginagamit natin na pangbutas ay soldering iron. Yung available natin ngayon ay 60 watts yan. Pwede rin 30 watts pero medyo mahina. So kung mayroong 100 watts maganda rin. So yan yung ginamit natin. At pagkatapos nyan, yung binutasan natin, pwede na yan lagyan ng yung carbonized rice hull natin. Tapos yun ang paglipatan ng ating mga seedlings na litos.
So pwede rin yung butas natin dyan sa bottom, pwede rin 4, pwedeng 3, sa gilid din ganun, pwedeng 4, pero both numbers ay natryan na namin. So okay naman, walang pagkakaiba. Importante makalabas sa gilid yung mga air roots, saka yung sa ilalim yung butas, yung mayroon ding lalabas na roots dyan. Ang purpose yan para yung mga ugat na lalabas dyan ay maka sip-sip ng tubig. Alright, so yun lang. Yan ang ating gawain na naka-assign for this weekend, ang pagbubutas ng cups para paglipatan ng seedlings. So, tingnan maigi. Just enjoy lang habang ginagawa natin ang ganitong gawain. So that is for food security and food sustainability. Let us be happy, let us be healthy. Enjoy sa panonood at comment lang po kung mayroon kayong questions para sa mga clarifications. Ganun lang yon. Ikot. Tapos diin yung soldering iron na mainit. Ganun lang kadali magbutas ng disposable cups. So hindi tayo gumamit ng styro dahil yung styro cups ay medyo hindi reusable. Isang gamit lang, pag nabasag wala na, tapo na. So yan mga kaibigan, enjoy lang sa pagtatanim. Happy weekend. Dahil ayon sa kasabihan, pag may tinanim, may aanihin.